Alam mo, wala naman sinabing totoo yan, si Marcos. Kaya lahat ng sinasabi niyan, puro kasinungalingan. That's the truth. Wag na tayong, magsabi ka sa akin ng kahit man lang tatlong sinabi niyang totoo. Wala kang makikita doon. Sigurado yun, 100%. Wala kang may bibigay na tatlo. Kaya ito yung isang kalokohan. Huwag tayo maniwala na naman dyan sa peace offering yan. Ganun talaga ang buhay. Pagka ikaw ay mambubudol, talagang mambubudol ka na. Yun lang. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan. Noong nakaraang 6 na taon, ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong, at ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap. I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal position or my personal thought on this. Importante rito yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya rito? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Ability and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Ang pakikipagkasundo po ay para sa taumbayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Eden Santos, Net25. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow-up lang po.
Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon. Paulit-ulit po ulit? Hindi Hair ba- follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Itong nakikita natin na mga nangyayaring pampolitika sa ating bansa, finally nagmamanifest na siya doon sa ating ekonomiya in the form of FDI inflows. So makikita natin yan na yung nangyayari sa political instability, ika nga, nakaka-apekto na. Kaya, alam mo, Jay, hindi ako nasurpresa sa sinasabi na datos na yan, na baba ng FDI. At hindi rin ako nasurpresa na after a few months, bigla itong si Marcos Jr., ang sabi na niya, makikipagbati na siya sa mga Duterte. Kasi ang nangyayari na ngayon, yung ginagawa nilang pamumulitika, nakaka-apekto na sa ating ekonomiya. At nakikita nila yan, and that is impacting on their approval ratings, nakaka-apekto na yan sa kanilang trust ratings, at eventually, Jay, makaka-apekto yan sa legasiya ni Marcos Jr. Pasensya na, pero tanga rin talaga yan si Marcos eh. Sorry pero yan ang aking opinion na mahina din talaga utak niyan. Sa tingin mo, Banat Bay, itong ginawa ni Bongbong Marcos sa pagpapa-interview na to, in summary, ano sa tingin mo ito? Alam natin na kabulastugan to, charot ito. Pero do you think kailangan na niyang palitan yung mga PR person niya, Banat Bay? Hindi, siguro kasi, naisip niya, tanga naman ng mga followers ko, tanga naman, naniniwala kaagad sila agad-agad. So, magdadrama na lang ako. Kasi hindi niya pwedeng i-deny yung fact na talagang olat sila. So, he has to do something about it. So, para magawan mo ng paraan yun, kunwari na lang, papakaawa ka na lang. Tapos, syempre, yung mga vloggers niyan, ang packaging niyan, sasabihin, tingnan nyo na, ang bait-bait ng Pangulo. Tingnan nyo na, habang itong si Sara Duterte, napaka-wild, galit na galit. Etong aming Pangulo, mabait. Hanggang doon na lang Yun na lang ang kaya niyang at saka alam mo kasi, pasensya na, pero tanga rin talaga yun si Marcos eh. Sorry pero yan ang aking opinion, na mahina din talaga utak niyan. Siguro iniisip niya, tatanggapin ako ng tao basta magsabi ako na mabait ako. Kasi sinabi pa ni Katonying na, di ba, ang bait-bait mo, yan ang turing sa'yo. Hindi niya na magets. Alam mo, ang hida ng understanding nito ni Marcos when you say mabait, it doesn't mean you're good. Diba? Bakit? Kayo, sino ba dito sa inyo? Siguro dito sa KOJC, wala. Pero sa bahay ninyo, yung kayo mga nanonood, di ba ang tawag nyo sa daga, mabait? Bakit mabait? Ito bakit mabait ang tawag nyo sa daga? Ayaw nyo kasi ma-offend kasi nangat-ngatin yung damit mo. Gagantihan ka. But I know it's wrong. Ako, hindi ako naniniwala doon. Pero kaya mo sinasabing mabait yung daga, it's because ayaw mong ma-offend. Pero in reality, hindi maganda yung daga. Salot. So, ikaw, kaya kasi nasabihan ng mabait, para hindi ka lang ma-offend, pero ang reality, you are weak. Ganun lang kasimple yun. Ikaw naman, si tanga, ay, mabait daw ako. So, mabait ako. So, mukhang ang dating, akala mo talaga mabait ka. Mr. President, hindi ka mabait. Weak ka. Mahina kang nilalang. That's the truth.
Hindi natin pwedeng bagu-baguhin yun. Inamin niya for the first time in 3 years. Inamin niya na wala siyang nagawa. Inamin niya dun sa interview niya na wala siyang nagawa. Na sawa na ang tao sa politika at nagsawa na ang tao na iba ang priority, hindi sila. So at least ina-acknowledge niya yun. Pero hindi siya nag-apologize.